Magandang araw po sa lahat, especially sa ating mga OFW around the world. And syempre, lalong-lalo na dito sa Hong Kong, kapwa ko OFW dito. So, pag-uusapan natin guys ang about renewal of contract. I-share ko lang sa inyo kung paano ang process, kung ano ang mga requirements. And then, before tayo mag-umpisa, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kahit konti lang yung subscribers natin, okay na yun. Maraming salamat po sa inyo. Thank you talaga. So, ito na guys, mag-start na tayo. Bali, ang umpisa nito guys, kumpletuhin natin ang requirements. Una, kumuha tayo ng sa immigration. Itong blue at saka white, merong employer dyan and helper. Ito ang ating kukunin. Then, pipit-upan natin. Bali, itong blue na to ay 4 po na page guys. Bali, pipit-upan natin. Magpapakopy tayo ng yung ID ni pangalan natin, address, telephone number, especially yung meron tayong sign ng employer and witness, dalawang witness natin. Kahit sino lang, kung sino ang pwedeng i-witness na taga dito. Okay na yun guys. And then pagkatapos ng na-fill up na permahan natin ng employer, ng witness at sa atin, make sure na walang bura-bura guys. Translator guys, sa amo. Yan, kailangan yan. Pagkatapos kumpleto na yung papers natin guys, punta tayo ng immigration or either magpa-appointment. Dalawa lang yun. Dati pwede kasing walk-in. Pero ngayon, wala na kasi nag-try ako mag-walk-in, wala talaga. So, ang ginawa ko, nag-drop in ako kasi hindi rin naman ako matagal-tagal pa matapos yung end ng visa ko. So, ayan. Kaya ang ginawa ko, nag-drop in lang ako. Sa pag-drop in guys, titingnan niya ng immigration officer kung complete yung papers mo. Complete ko, walang problema. Pag appointment naman, make sure din na complete yung ninyo, mga requirements nyo. Mabilis lang, as in mabilis lang. Makukuha nyo agad. Ang proseso ng drop-in guys, 2 weeks siya. Pag napadalhan na kayo ng sulat ng immigration, ayan na. Meron naman siyang guide. Ito yun guys, pinadalhan ako. Padala nila sa nilagay mong address dun sa kontrata mo. Pagkatapos, merong nakalagay dito na yung guide ng payment, kung saan kayo magpipayment, kung kayo magpipayment, or yung boss niyo ang magpipayment. And ang ginawa ng boss ko, siya nag-payment guys, dinaan niya dito sa sa online banking yun, ganun. And then after 2 days, pag nabayaran mo na ngayon, mag-count ka lang ng 2 araw. After 2 days guys, i-download mo lang tong e-visa. Ayan, e-visa. And then may guide naman doon kung paano. Paglalabas na yung nyo guys, yung visa nyo, yun, i-download nyo, then print. Punta kayo sa kung meron kayong printer or i-print niyan. Pagkatapos nito guys, na yung visa nyo. So pagkatapos naman guys, pagkatapos natin sa immigration, yung visa, may visa na tayo, pumunta naman tayo sa Philippine Consulate. So ayan ang requirements din guys, yung visa natin, yung visa na papilyon visa, basta yun na yun. Yung visa, itong kontrata, tatlong pages to, dali natin. Tapos kukunin nila yung 2, tatakan nila, ibigay niyo yun sa employer at saka sa inyo. Ang dalhin natin itong kontrata ay as photocopy ng ID ng amo, photocopy ng ID natin, Hong Kong ID, passport, yung passport, yung ID natin guys, lagyan natin ng number, cellphone number natin, and sa amo din cellphone number din. Yun, and yun lang guys. And pagkatapos pala ay magpipill up tayo ng form ng OWA. Ayan ito yun OWA form guys. Ayan, magpipill up tayo nito. Fill up natin, pagkatapos isama natin sa ito lahat ng requirements sa counter, sa window, sa first window yun. And pagkatapos tingnan nila yan, kung okay ba, kung lahat walang mali. And yun na yun. Tapos magbabayad ka ng 196, and then punta ka sa OWA na number 7, sa window 7 is ayun na, makukuha nyo na guys. So abangan nyo yung video ko sa next na pagpunta ko sa Philippine Consulate. Guys, so good morning everyone. So ngayon guys, pupunta ako sa Philippine Consulate at papasa na namin ang ating kontrata galing sa immigration. So ayan, papakita ko sa inyo guys.
So, nagbabalik po tayo. Sa wakas natapos na rin ang ating pinunta dito sa Philippine Consulate at finally na 2 years contract na ulit sa pag-renew ng ating kontrata. So, sobrang dali lang guys. Mayroon naman siyang step by step ang ibibigay sa inyo. Huwag lang kalimutan lahat, kompleto lahat dapat ang mga papilis niyo guys. At sobrang bilis lang pagkatapos niyo sa verification doon sa kontrata, pagkatapos punta kayo sa OWA membership, and then back kayo doon sa sa window A. At pagkatapos noon, i-drop niyo lang yung resibo guys. Tapos lang nila yan, ibibigay na sa inyo yung kontrata maya-maya. So ayun lang guys ang ganap natin. So thank you for watching guys, at sana makatulong din ako sa inyo. Thank you, bye-bye!